Manggo, sambit ni Carlos sa kanyang sarili nang makitang bitbit ni Allison ang isang basket ng mangga. Napatigil si Carlos dahil ngayon niya lang ito napansin, at inalala niya ang mga salitang binitawan sa kanya ng isa sa kanyang staff noong isang araw. Sir, kamusta si Ma'am Rosenda? Nagsuso ka na ba? Nahihilo na ba? Naghahanap na ba ng maasim o matatamis na ko? Pag ganoon sir, buntis na si Ma'am, sabi pa ng kanyang staff sa kanya. Isa-isa niyang naalala ang bawat pangyayari sa kanila ni Rosenda noong nahilo ito. At kanina sa party ay tila parang masama ang pakiramdam nito, and now he is seeing a one basket ng isang maasim na prutas. Is she? Tanong niya sa kanyang isipan at naglalaro sa kanyang kakuti na baka buntis ang kanyang asawa. Matapos ipagtatapon ni Allison ang lahat ng gamit ni Rosenda, ay naaga ang kanyang atensyon ng isang mini garden. Mas nanggigil pa ng husto si Allison dahil parang very much feel at home ang babaeng kalaguyo ng kanyang asawa sa mismong villa pa nila. Gumawa pa ito ng isang mga basura at parang tumindig ang lahat niyang buhok sa sobrang galit. Aba, nilasap talaga ng babaeng iyon ang pag-aaring hindi sa kanya, feeling at home, feeling legal, kabit lang naman, marumi, nakakadiri ang bahay na ito, punong-puno ng kahayupan at kahalayan, bigkas pa nito. At paasek na nilapitan ang mini garden ni Rosenda sabay hablot ng isang maliit na pat. Itinaas na niya ang kanyang kamay upang itapon sana ang bulaklak nang bigla pinigilan siya ni Carlos mula sa likuran. Halos mapa-aray si Allison sa sobrang sakit ng kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Carlos sa kamay niya. Nilingon niya si Carlos at nanlilisik ang mga mata nito. Mas lalong nagigting ang kanyang galit para kay Rosenda nang makita niya ang mga titig ng kanyang asawa para sa kanya. Tila ay parang kinakampihan pa nito ang marumi nitong kabit. Throw our bed sheets, throw her clothes and anything, huwag lang ang mga bulaklak na yan, matigas na sambit ni Carlos sa kanyang asawa. Iwan ba ni Carlos but some part of his heart? Ay ayaw niyang tuluyang mawala ang presensya ni Rosenda sa loob ng pamamahay niya. That flower na nais na wasakin at sirain ni Allison, ay isa sa mga dahilan ng mga matamis ng ngiti ni Rosenda, kaya ayaw niyang mawala at mawasak ito ng ganon-ganon na lang. Nanulis ang mga mata ni Allison nang makita ang mga titig ni Carlos para sa kanya. So you love that woman, you love your mistress, shit you Carlos, sino ako ha, I'm your wife, don't you ever glare at me like that dahil lang sa isang kabit, are you being your non-biological father ha? Sino ang mas pinipili ang kanyang may bahay kaysa sa kanyang asawa? Galit ka sa ama-amahan mo pero parang wala ka ng pinagkaiba sa kanya ngayon, galit niyang sabi at binitawan siya ni Carlos. Huwag mo na akong ikumpara sa torpe kong ama. Hindi ako katulad niya, mahal siya ng mama ko at masyado siyang bulag para pahalagahan yun. Hindi ako siya, galit ring sagot ni Carlos rito. At ano itong ginagawa mo ha, ipinapakita mo ang iyong pagmamahal sa iyong kabit sa harap ko, proud ka ba sa mga kasinungalingan mo, Carlos? Allison, hayaan mo akong malanawan, ikaw at ako ay nagkaroon ng ibang kwento, nagsinungaling ka sa akin. Niloko mo ako, at sa kabila noon, tinanggap kita, at sinusubukan kitang mahalin pabalik hanggang ngayon. Sinusubukan ko my best to love you back, andito ako nakatayo sa harap mo. And I'm with you because until now, I'm trying, sagot pa ni Carlos. And, about loving Rosenda is a different story too, I married her to hurt her, but seeing her cry, it kills me too. But I choose you dahil ikaw ang tama, dahil sa batas ikaw ang tama, ikaw ang dapat na piliin, dahil ikaw ang legal, sa'yo dapat ako sumama dahil ikaw ang tama, but the truth is, I really don't know, do I love Rosenda? Yan ba ang tanong mo? Well, seriously, I don't know. Naguguluhan ako, aniya at isang sampal ang lumagapak sa kanyang isang pisngi. Shit you, Carlos, huwag na huwag mong isasabog sa akin na nahulog ka na sa kabit mo. Carlos, ayaw ko nang may kaagaw lalo na sayo, dahil kung sasabihin mo sa akin na mahal mo siya ngayon mismo sa harapan ko. Carlos, don't regret sa kung ano ang kaya kong gawin sa kabit mo, I can be a monster. Mariin pa nitong sambit sa kanyang asawa at seryoso siya sa binitawan niyang mga salita na may halong pagbabanta. Allison, ang nais ko lang ay hindi siya tuluyang mawala sa bahay na ito, and if I do love her, I don't mind na maging kapareho ako ng ama ko, pero sa ngayon hindi ko pa alam, just remember this Allison, kung hindi mo rin ako niloko noon, sana hindi kami nagtagpo ni Rosenda. Sana hindi ako nakasama ng ganito para sa kanya, don't you ever destroy these flowers, or else I will stop trying my best to love you back, sagot pa ni Carlos at tinalikuran na niya si Allison. Carlos, sigaw pa ni Allison at padebog na hamarang sa harapan ni Carlos. Huwag na huwag kang magkakamali na piliin ang kabit mo, Carlos.
Binabalaan kita, marami akong kayang gawin sa kabit mo, pwede ko kayong ipakulong. At yun ay kung ang rehas ang nais kong parusa para sa kanya, paano kung I want her to be dead? Ha? Tandaan mo Carlos, kung maimpluwensya ka ay ganun din ang pamilya ko. Tandaan mo Carlos, sa batas talo ka, at kaya ko ring ibaon sa hukay ang babae mo, para lang siyang isang langgam na kayang-kaya kong tirisin gamit ang malupit kong mga kamay, sabi pa ni Allison na puno ng pagbabanta. Nanlilisik ang mga mata ni Carlos sa mga katagang binitawan ni Allison sa kanya. Are you threatening me, Allison? Try me Carlos, try me, isang pagkakamali mo lang. Sigurado akong pagsisihan mo, hamon pa nito. Nagsukatan ng maalab at nakapapasong titigan ang mag-asawa, kumukulo ang dugo ni Carlos dahil sa nakaatang nabanta ni Allison para kay Rosenda. He hates it too that he feel that way. Dapat sana ay maging masaya siya dahil Rosenda will suffer more sa kamay ni Allison. Yun lang naman ang nais niya noon pa man, ang maghirap at ang magdusa si Rosenda, pero something is bothering him, parang gusto niyang kalabanin ang kanyang asawa para sa kaligtasan ni Rosenda. Why do I feel this way? I'm not concerned about her, bulayaw niya sa kanyang sarili, at siya na rin mismo ang sumuko sa titigan nila ni Allison at tinalikuran ito. Mark my word Carlos, I can do what I said. Seryoso ako sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo, Carlos, kaya huwag mo akong sukatin kung hanggang saan ang kaya kong gawin. I can kill a person just for our marriage and for you. Mariing sambit ni Allison. Carlos didn't pay any attention sa kanyang asawa, at umakyat na lang ito ng hagdan papasok sa silid. Habang sa kabilang banda naman, ay inilabas ni Rosenda ang lahat-lahat ng sakit at pait na nilalaman ng kanyang damdamin kasama si Zoren. Galit ako, nasasaktan ako, makinig kayo, isa kong kabit, narinig nyo yun, isa kong kabit, nanira ako ng pagsasama ng mag-asawa, pero mas nasasaktan ako dahil wala akong alam, dahil tanga ako ay naniwala ako sa kasinungalingang magbabaon sa akin sa ganito kahirap na sitwasyon. Narinig nyo, ang tanga-tanga ko. Sigaw niya habang humaharoror ang kotse ni Zoren. Sigaw pa Rosenda, isigaw mo pa, iiyak mo pa, ilabas mo lahat, sige pa, sigaw mo pa, ilabas mo lahat ng hinanakit mo, at kung galit ka sa mundo, isigaw mo utos ni Zoren sa kanya. Sumasabay ang bawat hiyaw ng dalawa sa ingay ng kotseng sinasakyan nila. Niloko ako, makinig kayo, isa akong tanga, naniwala, oo, naniwala ako, dahil isa akong tanga, masakit, oo masakit, kabit ako. Gaya ng nanay ko, sigaw niya habang may paunti-unting mga luha na naman ang pumapatak mula sa kanyang mga mata. May kasama pang sipon sa bawat singhot niya, halos mamaos na siya sa kasisigaw hanggang sa hingali na siya. Ipinarada ni Zoren ang kotse sa gilid ng daan, lumabas si Rosenda sa sasakyan at ganoon din si Zoren na may daladalang 2 beer in can, binuksan ni Zoren ang 2 in can na alak sabay iniabot ang isa kay Rosenda. Ano, okay ka na ba? Nakangiti niyang tanong sabay tungga ng alak, yelling helps you. Minsan kasi we have to shout lahat ng masamang dinadala natin, and after that, it's relieved us. Minsan nakakatulong ang pagsigaw ng lahat-lahat ng hinanakit natin dito sa mundo, and if ever kulang pa ang pagsigaw mo, you can punch me as harder as you can. Sambit pa ni Zoren at isinandal ang kanyang likod sa uluhan ng kotse at ganun din ang babae. Tama ka. Medyo gamaan nga ang pakiramdam ko. Salamat pala Zoren sa pagsama mo sa akin kahit na gabing-gabi na. Sagot naman niya rito at tumunggari ng inumin. Subalit pagkatapos niyang lumagok ng isang beses ay agad siyang nakaramdam ng pagkahilo, at kasunod nun ay ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Rosenda, what the matter? Alalang tanong niya sa babae nang mapansin itong parang humihina, okay lang ako. Simple niyang sagot trying to endure na masama ang pakiramdam niya. Lumayo siya ng bahagya mula kay Zoren at hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at napaduwal na siya sa damuhan. Nag-alala si Zoren kaya nilapitan niya si Rosenda at hinapuhap ang likod nito habang nagsusuka. Hey, are you okay? Ano bang kinain mo kanina para sumama ang pakiramdam mo, aniya at wala nang pagkakataon pa si Rosenda na sumagot, dahil puro suka lang ang kanyang ginawa. Napakapit siya sa damit ni Zoren at kinukuha ang kanyang balansi sa katawan, parang umiikot kasi ang kanyang paningin na para ba siyang nalalasing at anumang oras, ay pakiramdam niya ay matutamba na siya sa ibabaw ng mga damo. Zor, Rosenda, hey, Rosenda, tarantang sambit ni Zoren, at agad niyang sinalo si Rosenda, dahil bigla na lang itong nawala ng malay. Mabilis niyang binuhat ang babae at ipinasok si Rosenda sa loob ng kotse, at wala siyang sinayang na oras at agad na pinaharurot ng takbo. Dinala niya si Rosenda sa hospital at pinatingnan doon,
Agad naman silang inisikaso ng nurse at doktor. Kasalukuyang nakahiga ngayon si Rosenda sa bed at mahimbing na nagpapahinga, at nanatili pa rin itong walang malay. Kumatok ang doktor at nagbukas ang pintuan. "Doc, how is she? Is she alright? What happened? Why did she collapse that fast?" Alalang tanong ni Zoren sa doktor. Ngumiti ang doktor sa binata. "It's a blessing from the God." Masayang balita pa nito sa binata at napakunot noon naman si Zoren sa labis na pagtataka, why the doctor is smiling in front of him. At anong God blessing ang sinasabi nito, gayong hinimiti nga ang babaeng kasama niya. "Why? What do you mean about blessing?" Intriga niyang tanong. "Sir, your girl is okay. She is fine and today you are blessed sir to know that your wife is 1 month old pregnant. At magiging tatay ka na po, congratulations sir." Sambit pa ng doktor. Napanganga naman si Zoren sa mga binanggit ng doktor, the moment that he addressed him as her husband and as the father of Carlos' baby, it makes him feel something so special, so different. Otal niyang sagot habang lutang ang kanyang isipan. "We will release the test result after 5 minutes sir, and you can take care your girl home after makuha ang result niya once she wakes up. Also, take care of your wife dahil buntis siya. Hindi naman mahina ang kapit ng baby ninyo pero mas mabuti na ang maging maingat at maagap. Once again sir, congratulations." Muling sambit ng doktor at lumabas na ng silid. Habang si Zoren naman ay lutang na lutang pa rin sa ere kasama ang malamig na hangin. "Father, aniya sa kanyang sarili at lumingon sa tulog na si Rosenda habang nanlalaki ang kanyang mga mata. "May girl siya," dugtong pa niya, kumabog-kabog ang puso ni Zoren habang inuulit-ulit niya sa kanyang isipan ang mga katagang yun. Napahawak siya sa masaya niyang dibdib at napangiti ng kaunti. Ganito pala ang pakiramdam nun, yung para akong isang taong may asawa at magiging ama na, ang saya pala. Wow! Parang gusto ko na ring mag-asawa na kasing ganda ng asawa ng kaibigan ko. Ops! I don't mean about Allison, but it's Rosenda. Hay nako Carlos, napakaswerte mong tao, damn. It makes me feel that I wanna get married too and be a father to my child. I'm jealous of you my friend. You're so lucky." Sambit pa niya sa kanyang sarili at may kaunting kilig siyang nararamdaman sa kailaliman ng kanyang mapusok na puso. What if she is really my wife? What if that baby is mine? Sambit ng kanyang isipan. Malakas na iniling-iling ni Zoren ang kanyang ulo, at iwinaksimula sa kanyang isipan ang kanyang false fantasy. Na si Rosenda ay asawa nga niya at ang anak nito ay anak niya, kaya mas pinili na lang ni Zoren na lumabas sa kwarto at nag-dial ng phone. Abala si Carlos sa kakahubad ng kanyang kasuotan nang biglang nag-ring ang kanyang phone. Mabilis na kinuha ni Carlos ang kanyang phone mula sa bulsa ng kanyang pang-ibaba. "Zoren, is she okay?" agarang tanong ni Carlos sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Zoren nang marinig ang nakaririnding tanong ni Carlos sa kanya. After all sa lahat ng ginawa nito sa babaeng si Rosenda, ay may lakas pa ito ng loob upang tanungin siya kung okay lang ba ito, ang kapal naman ng mukha nito. "How dare you to ask me kung okay lang ba siya, matapos mo siyang ibagsak pababa, I want to kill you right now my damn friend," gigil na sambit ni Zoren sa kanyang isipan. "Carlos, I have something to tell you and it's important," seryosong saad nito. "What is it?" seryosong tanong rin ni Carlos sa kabilang linya. "Rosenda is what about her? She's carrying your first baby," balita pa niya sa kanyang kaibigan. Parang dumaan naman ang malayelo sa lamig na hangin kay Carlos, matapos marinig ang balitang iyon mula kay Zoren, at saglit na namayani sa kanya ang katahimikan, sa sobrang galak ay para siyang natulala at para siyang dinuduyan sa ere. "Carlos, are you listening?" muling sambit pa ni Zoren, at doon pa lamang muling napukaw ang isipan ni Carlos, napatalon pa ito sa labis na tuwa na may kahalo pa itong gigil na kilig. I knew it, I knew it, I knew it, yes, I'll be a father," masayang sigaw niya sa loob ng kanyang silid. Mas lalong kumunat naman ang kilay ni Zoren nang marinig ang saya ni Carlos sa kabilang linya. Nang marinig itong tuwang-tuwa sa kabila ng lahat ng nangyari, he can't endure hearing his friend being so happy, gayong nasasaktan ang ina ng magiging anak nito. "How can you be so happy Carlos?" wika pa ni Zoren sa malalim na tinig. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, masaya ka pa, pinahiya mo ang asawa mo, remember that, tinalikuran mo sa harap ng maraming tao, iniwan mo siya.
Niloko mo, sinaktan mo, pinaglaruan mo, alam mo ba na sa lahat ng oras na kasama ko siya, ay wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak? She think of herself na isa siyang masamang tao at marumi dahil sa'yo. All because of you, Carlos, she told me na gamaan ang loob niya, pero alam ko namang hindi dahil nakaukit ka na sa puso niya, she is crying Carlos. And here you are right now. Masayang masaya ka pa sa kabila ng lahat ng hirap ng babaeng magiging ina ng anak mo. How dare you to be happy just like that? Maangas na sambit pa ni Zoren, at kulang na lang ay suntukin na niya ang kanyang kaibigan sa phone. Kung pwede nga lang yon. Napawi naman ang mga ngiti ni Carlos mula sa kanyang mga labi at umupo sa bed. Tumamlay ang kanyang imahe na problemadong napabuntong hininga bago ito nagsalita ulit. Zoren, alam kong mahirap akong intindihin ngayon dahil ako mismo sa sarili ko, ay hindi ko na rin maintindihan. I don't know what to feel and what to do. Zoren, please show me a favor. Please do it for me as your friend, please, keep it secret at ayaw kong malaman ni Allison na buntis si Rosenda. I want her and my baby to be safe, I want you to protect them in behalf of me, please do it for me. Dahil hindi ko alam kung paano siya protektahan ngayon laban sa asawa ko, gusto kong protektahan ang mag-ina ko by keeping this as a secret, Zoren, and also please, don't allow her to hear at the villa, please take her away from this house, and please take care of her and my baby because I can't for now, aniya sa nakikiusap na tinig. Meet me at my house tomorrow night, tanging tugon ni Zoren kay Carlos at nagbaba na ito ng phone. Sa muling pagpasok ni Zoren sa silid ni Rosenda, ay saktong narinig niya ang boses, kausap ni Rosenda ang doktor. I'm pregnant, buntis ako doc, totoo, talaga doc, magkakababy na kami ng asawa ko, galak na galak niyang sabi sa doktor habang nakatitig sa resulta. Yes ma'am, malinaw naman sa result mo po, congratulations ma'am, maiwan ko muna kayo ng asawa mo. Sabi ng doktor nang makitang palapit na si Zoren at tuluyan na itong nilisan ang silid. Maluhaluhang napahawak si Rosenda sa isang kamay ni Zoren. Zoren, narinig mo yun, magkakababy na kami ng asawa ko, may baby na kami ni Carlos. Magiging mommy na ako Zoren. Magiging mommy na ako, buong pusong galak niyang sambit. Ngunit napatigil si Rosenda sa sayang kanyang nararamdaman nang tinitigan siya ni Zoren ng sobrang sakit, mga titig na punong-puno ng awa para sa kanya, umiwas siya ng tingin kay Zoren, at napayukong bumagsak ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mga luhang malulusog at masaganang lumalabas mula sa kanyang mga mata, at malayang lumalandas pababa sa kanyang pisngi patungong leeg. Huwag mo naman akong titigan ng ganyan Zoren lalo lang kasi akong nasasaktan, huwag mo naman akong kaawaan, dahil masakit para sa akin yan, dahil pati ako ay kinakaawaan ko ang sarili ko, alam ko namang wala na akong aasahan sa kanya aniya habang bumabagsak ng sunod-sunod ang kanyang mga luha, at pilit niyang itinatago ang mga yun mula kay Zoren, but her voice can't hide the pain of her heart. Alam ko naman Zoren na wala akong karapatan na magkaroon ng isang buong pamilya, dahil isa lang akong hamak na kabit, alam ko naman na kahit kailan ay hindi ako magkakaroon ng ganoong pamilya, dahil kabit ako, dahil kabit lang ako, wala akong karapatang sumaya kapiling siya, at magkaroon ng buong pamilya kasama siya, dahil isa lang akong kabit, aniya habang matinig na humihikbi. Gusto ko lang naman na malaman niyang may anak na kaming dalawa, yun lang yun. Hanggang doon lang, gusto ko lang malaman niya na nasa loob ng tiyan ko ang batang bunga ng pagmamahal ko sa kanya, gusto kong malaman niya ito na may anak kaming dalawa, kahit na ako lang ang magmamahal sa batang ito mula ngayon at hanggang sa dulo ng mundo. Mahal ko si Carlos kahit na ni minsan ay hindi pala niya ako minahal. Nawala pa lang ako sa buhay niya umpisa pa lang, at ako itong tanga na paniwalang paniwala sa lahat na masaya kami. Hikbi niyang sambit at muling humagulhol. Dahil ramdam niya na sa asawang kanyang kinilala, ay wala pala siyang karapatan, at maging ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan ay walang kakagisnang ama, ngayon pa lang ay naaawa na siya sa magiging buhay ng kanyang anak, ngayon pa lang ay iniisip na niya kung anong isasagot niya sa paglaki nito, kung magtatanong ito kung nasaan ang kanyang ama. Masakit isipin na dalawa na sila ng kanyang anak ngayon ang patapon, na dalawa na silang tinalikuran ng isang taong pareho nilang kailangan. Rosenda, please don't go, huwag mo nang sabihin kay Carlos na buntis ka para sa kaligtasan mo at para sa ikabubuti mo. I will get you an apartment para sa temporary mong tirahan, tutulungan kitang magkaroon ng bago mong trabaho, magtrabaho ka sa bahay ko at ako na ang bahala sa lahat, huwag ka na lang pumunta sa villa, sambit pa ni Zoren kay Rosenda.
Iniuwi ni Zoren si Rosenda sa napili niyang apartment para rito bago ito iniwan. Kinabukasan, kahit na mahigpit na pinagbabawal ni Zoren si Rosenda na pumunta sa villa, ay matigas yung sinuway ni Rosenda.